Alright, what's up mga absat? Ito, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Nako po, formal nang pinapabasura ni Sara sa korte. Ang kaso niya, kaso sa kanya, di ba, di ba, na yung last na kinaso sa kanya, yung 3 counts of grave threat. Nako po, pero tiyak madidinay din yan. Nako po, lustay. Paktay ka ngayon. Pasok, Attorney Enzo Recto. Zorecto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagsampa ng motion to dismiss si Sara Duterte, yung mga abogado niya, pinapabasura yung kaso. Pinapabasura ng kampo ni VP Sara Duterte ang kasong grave threat na sinampaan ng Department of Justice laban sa kanya. Lack of jurisdiction grounds ng legal team ng vice para sa kanilang motion to quash. Di na muna sila nagbigay ng iba pang detalye. Binigyan ng QCRTC ng 5 araw ang prosekusyon na magkomento sa motion ng vice. Nagugat ang kaso sa pagbabata ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ginit naman ni Prosecutor. Putragis talaga itong si Sara. Oh. Pinapadismiss niya yan? Ha? Anak ng kamote, oo. Sa palibasa, siya yung ebidensya, pero wala. Madidinay. Siya ang ebidensya, kitang-kita sa video. Diyos ko po, Lord Rudy. Richard or Prosecutor General Richard Padulyon na walang nagbabawal na sampahan ng kaso si VP Sara. Kasunod po ito ng naunang pahayag ng kapo ni VP Sara na hindi maaaring i-prosecute ang vice sa kaso na ginawa ring patayan ng kanyang impeachment case. Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer. Kaya lang, madidinayan. Bakit malaki ang tsansang madinayan? Kasi, ang ini-invoke ng kampo ni Sara, immune from suit ang Vice President? Hindi. Presidente lang. Ang tanging official ng bansa sa ilalim ng ating saligang batas President lang. na nag-i-enjoy ng immunity from suit ay ang presidente. Ang tatanga naman ng mga attorney ni Sara. Presidente lang, mga kabunyog. Attorney, ang bobobo talaga ng mga attorney ni Sara kahit kailan. Diyos ko po, Rudy. Kahit nga mga justices ng Korte Suprema, kahit pa Chief Justice, hindi yan immune from suit. Ang tanging official lang ng bansa na nag-i-enjoy ng immunity from suit, ibig sabihin hindi mo siya pwedeng kasuhan. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, hindi pwedeng kasuhan ang presidente. Ang ibang officials, Vice President, mga senador, mga kongresista, mga justices ng Korte Suprema, lahat po yan pwedeng kasuhan. Kaya nga, may first take pa yan. Pwedeng ikaso. Bobo. Kriminal, civil, pwedeng kasuhan. Ang presidente lang ang hindi. Bakit ang president lang ang nag-i-enjoy ng immunity from suit? Ay nakakahiya kung ang presidente ng bansa kakasuhan mo. Kumbaga, head of state yan. Head of state. Pangalawa, maaabala ang trabaho ng presidente. Kasi kung ang presidente pwede mo siyang ikaso, kahit sino na lang magsasampa ng kaso diyan. Agree. Sa mga korte. Agree. Oh. 'Di ba mga kabunyog, yan yung dahilan bakit ang presidente hindi pwedeng kasuhan. Kasi kapag ganyan, kaliwat kanan na ang kaso sa presidente na haharapin, sabihin mo pang magagaan ng mga kaso na yan, maaabala ang presidente kasi kailangan niyang harapin ang mga kaso. So para ang presidente nakapokus sa trabaho, hindi siya pwedeng ikaso. Kung kakasuhan mo siya, saka na lang, patapusin mo muna yung termino niya. O yan ang rule. Pero kung gusto mong tanggalan ng presidente, gusto mo siyang patalsikin sa pwesto, dahil sa betrayal of public trust o kung anuman, i-impeach mo.
i-impeach mo. Pero dadaan yan sa Kamara, tapos itatrial sa Senado. Yan yung sa presidente. Pero kakasuhan mo ang presidente, halimbawa, kakasuhan mo ang presidente, cyber libel or kung ano man, grave threat, plunder, hindi pwede. Bawal kasi nakalagay sa konstitusyon, the president shall be immune from suit. Oh. Immune from suit ang presidente. Pangalawa na dahilan bakit hindi pwedeng kasuhan ng presidente, nakakahiya. Pag kinasuhan mo ang presidente, laman ng mga balita yan. Ay paano kung kaliwat kanan na lang ang kaso sa presidente? Pero tanging ang presidente lang ang nag-i-enjoy ng ganyan. Ang vice president ba immune din from suit? Hindi. Hindi immune from suit ang vice president. Hindi naman, papalit lang naman siya sa presidente. Ano yung concept ng immunity from suit? Ang unang dahilan, para hindi maabala sa trabaho. O ang vice presidente, hindi naman abala yan sa trabaho. Ang vice presidente, hindi naman yan. Ang presidente ang napakaabala sa trabaho. So kung kakasuhan mo ang presidente, kahit sino na lang pwedeng magsampa ng kaso, kahit anong kaso na lang pwede, maaabala ang presidente sa trabaho niya. So dalawa po ang pinakadahilan. Bakit immune ang president from suit? Nakakahiya sa dignidad ng presidente, nakakababa ng dignidad pag kinakasuhan siya. Pangalawa, maaabala ang trabaho ng presidente kung kaliwat kanan pwede siyang kasuhan. Kaya nakalagay sa konstitusyon, the president shall be immune from suit. Immune. Pwede siyang kasuhan pagkatapos na ng termino niya. Tulad ni Erap. Nag-resign si Erap, napatalsik sa pwesto, nag-resign. Pagkatapos niya, saka siya kinasuhan. Nakasuhan siya ng plunder. Na-convict siya sa plunder. Kaya lang pinardon ni Gloria. Yun lang. Absolute pardon. Yan. Ngayon, ang vice president hindi. Kaya yung motion ni Sara na i-dismiss yung kaso niya, hindi yun. Hindi magpo-prosper yun. Pinapadismiss niya yung kaso laban sa kanya? Anong ground? Immunity from suit? Hindi nga siya immune from suit. Ewan ko, ano naman kaya ang ground ng mga abogado ni Sara? Basta I-invoke siguro nila DDS-matic. yan, immunity from suit, pero hindi nga. Attorney, basta DDS-matic. Kaya ito mga kabunyog. So dahil hindi siya immune from suit, magtutuloy-tuloy ang kaso na yan sa RTC. Grave threats. Grave threats yan, mga kabunyog. Tapos, ang impeachment sa Senado, ano pa ito? Tuloy-tuloy pa ito. Itong impeachment sa Senado, tuloy-tuloy pa yan. Sa impeachment trial, lumabas dyan, pinag-iisipan na ng COA na isa ilalim sa fraud audit si Sara. Agoy. Ang OBP at ang DepEd, yung confidential funds. Isa sa ilalim sa fraud audit. Yan mga kabunyog. Mabigat yung fraud audit kasi ang titingnan dyan kung yung bang mga liquidation, yung mga pangalan na ginamit doon, totoo ba yun o hindi? Wala naman yatang Mary Grace Piatos, gawa-gawa lang yun. Saka yung mga sinasabing pinaggamitan ng confidential funds, gawa-gawa din lang yun. Fraud yun. Fraud. Pandaraya, pambubudol, scam. Kaya mga kabunyog, yung COA, dati kasi ang ginawa lang ng COA, compliance audit. Hindi nga, sabi ni Senador Mamakino, dapat ginawa nyo fraud audit. Sabi ng COA auditor, pag-aaralan nila. So pag gumulong yung fraud audit na yan, mabigat yan. So titingnan natin, RTC, grave threat, tapos sa COA, fraud audit, tapos sa Senado, tuloy-tuloy ang impeachment. Yan. Kumbaga, kaliwat kanan ang kakaharaping kaso ni Sara Duterte. Kaliwat kanan ang kakaharaping kaso. Ngayon, dahil nasimula na dito sa sa grave threat, gugulong na rin sa ombudsman yung plunder.
May kaso ng plunder si Sara sa ombudsman, sinampa ni dating Senador Sani Trillanes, gugulong na rin yan. Makonvict man si Sara o hindi sa impeachment, makonvict man siya dyan o hindi, gugulong tong mga kaso na to. Parallel ito eh, hindi naman ibig sabihin tatapusin muna yung impeachment sa gugulong ang mga, hindi naman po Sabay-sabay. requirement yan. Ang impeachment, sui generis yan. Ang plunder, saka itong grave threat na isinampa sa RTC, criminal case yan. So, hiwalay yan, magkahiwalay. Pwede yan sabay na gugulong yan. Oh, yan sa mga kabunyog. Kaya lang, yung kasing isinampa sa kanyang kaso sa RTC, bailable naman yun, grave threat. Pero pag plunder na ang isinampa dyan, wala na. Hindi yan bailable. Ha? Kaya ito mga kabunyog, abangan natin yan. Abangan natin. Alright. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Kaya kahit ako po, kahit na mag-motion sila dyan, o kaya ipabasura nila, hindi ibabasura yan. No? Sigurado madidinay at mga kanyan. May ilalagay yan sa basura. Diyos ko po, Rudy. Naka pa, mag-iiyakan na naman mga garapata. Next topic tayo, Absat. Di pa tayo tapos. Meron pa tayong dalawang main topic. Here we go.